Bantayan niyong mabuti yung monitor doon sa cashier kapag nagbabayad na kayo sa grocery. Dahil sa akin, muntik na akong ma-charge ng more than 3,000 pesos per cup. Buti na lang alerto yung cashier, no? At chinek niyang mabuti bago niya i-print yung resibo para hindi ako mapasubo. Kaya babala sa mga nag-grocery na bantayan yung maigi yung monitor doon sa cashier, no, kapag nagbabayad na kayo, para hindi kayo matulad sa akin, sa experience ko na muntik na talaga akong magbayad ng isang ganitong cup na worth 3,000. Kaya dinoble mismo ng cashier yung pag-punch kasi bakit ang laki-laki, 3,000 pesos, no? So pinunch niya ulit at ayun na nga, 100 pesos yung na-charge na tamang-tama talaga sa price nito. Ito yung story time ko na naubusan talaga kami ng stocks ng pagkain dito sa bahay, no? So, kailangan ko talagang mag-grocery dahil nga wala na kami kakainin. And then, syempre, sinabayan ko ng ganito, bumili ng mga ganitong cup noodles or yung mga spicy cup noodles kasi nga kapag nakahangover ako or nagka-crave ako, ito yung comfort food ko talaga. Ayan. Especially kapag nagbe-break ako. Ito yung talagang gustong-gusto kong kinakain. Tapos, nung nasa cashier na kami, so, ayun na nga, pila na, no? Okay naman yung nakikita ko sa monitor na pinapunch. Sakto naman. Alam ko na, aware naman ako sa price ng mga products, ng mga grocery items na kinukuha ko, no? Pero, nagulat ako, bakit may nakita akong 6 digits, no? So, siguro, hinintay ko pa yung cashier na i-check niyang mabuti. Baka ang style niya is kapag meron siyang nami-miss punch, so chine-check niya right after before ako magbayad, no? So after mga 5 minutes, so sinabi niya mismo sa akin na wait lang i-check ko muna itong monitor kasi meron din ako napansin. So kasi nakita niya yung facial expression ko na parang may iba. So ayun na nga, chinek niya. And hindi lang isang beses, kundi 3 beses na nagkaroon ng punch na 3,500. So, yung total na bill is 15K. O, di ba? Akalain mo yon, magbabayad ako ng 15,000 sa grocery. So, chinek niya ulit kung saan ba nagkaroon ng 6 digits. So, hinanap niya. So, syempre, nagtiwala naman ako sa kanya, no? So, hinanap niyang product, eto pala. Yung mga imported na products, no? So, usually, ganun daw. Sabi niya, hindi, yung mga napapunch kasi talaga na imported products, dinadouble punch namin or pinapunch namin and then kapag mali yung na-punch, masyadong mataas, i-re-punch namin. So, yun yung pagkakasabi niya. So, okay. So, parang talagang mapapasubo talaga yung customer o kaya yung shopper tsaka pati rin sila, no? So, buti na lang, yun yung nangyari. Kasi, alam mo yun, mahirap kapag hindi mo binabantayan yung monitor tapos nagbayad ka tapos na-realize mo na hindi pala yun yung tamang na price. At yung sumunod pang nangyari is, chinek ulit namin yung mga price ng ibang mga noodles na binili ko, no? So, hindi lang ito, kundi yung mga iba pang imported na products such as yung wasabi, yung Japanese wasabi, yung Japanese nori, yung seafood flakes na yon. Chinek talaga namin kung ganun din yung price na mas mataas kaysa sa SRP, no? So, chinek namin, normal naman. Ito lang talaga yung nagkaroon ng sobrang laking price. So, I am not sure kung glitch nga ba siya or nadoble yung kanyang barcode. So, di ko lang alam kung bakit ganon nangyari yung pag-punch na sobrang laki ng na-punch talaga na times 1,000%. Mga ganun as in, umabot sa 3,000, more than 3,000 pesos. So, paano kapag hindi mo na-monitor yung mga naipapunch na grocery mo tapos nakauwi ka na? Magiging hassle talaga ito kasi magkakaroon ng paperworks doon sa grocery kapag babalikan mo sila. And then, ibabalik yung pera sa'yo through bank-to-bank transaction after 1 week. So, yun usually ang mga ginagawa ng mga supermarkets. So, meron din akong experience dati na yung card ko, may nabawas pero hindi nag-reflect doon sa machine. So, ang ginawa ko is
kinausap ko yung customer care and ang nangyari is bayaran ko yung in cash, yung grocery ko which is 3,000 ata yun. And then, ibabalik nila yung pera to bank transaction after 1 week. So, naghintay ako ng 1 week and naibalik naman nila. Kaya ang consequence kapag hindi mo minomonitor yung mga pinapunch kapag nag-grocery ka is it will be a waste of time. Kasi uuwi ka tapos babalik ka na naman. So masasayang yung oras mo na instead na magre-review ka, may gagawin kang chores or may lakad ka, papupunta dun sa pagproseso mo dun sa nawalang pera mo or sa pagiging overcharged dun sa grocery mo. And then, masasayang din yung effort mo kasi pupunta ka ba dun? And then, mapapagastos ka na naman, yung pamasahe, yung gas, yung mga ganon. So, it is very hassle talaga. And then, kapag medyo hindi maganda yung personality ng mga staff, makikipag-away ka din, yung mga ganon na eksena. Kaya, napaka-hassle talaga kapag hindi mo masyadong minomonitor yung mga ganong grocery mo doon sa supermarket. Hindi naman siguro masama na maging sigurista, no? Kasi ang point ko dito is dapat kasi minomonitor mo yung cash flow, no? Cash flow mo, especially sa mga nilalabas mong pera. At hindi rin kasi madaling kumita ng pera. Kaya talagang importante na bantayan mo kapag naipapunch na yung mga items na babayaran mo para to make sure na walang drama, no? Walang eme. Yun lang, i-share ko and sana may natutunan kayo dito and sana may lessons kayo na na-pick up dito, no? So, I hope na warning sa inyong lahat na wag very chill, wag very relax. Dapat mapagmatsyag din kayo, lalong-lalo na kapag naglalabas kayo ng pera. Ayun. So, that's it guys. Thank you. And kung nagustuhan nyo itong video ko, follow me na lang sa Instagram account ko, The Story of Anthony. Ayan po. So, thank you and think positive.